Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tatlong contractor na sangkot umano sa maanumalyang flood control project sa Bulacan ang pinakakasuhan sa Ombudsman. Kabilang dyan ang kumpanya ng mga Sa diskaya. pakikipagtulungan ng Commission on Audit sa Department of Public Works and Highways, naisumite na kahapon sa Office of the Ombudsman ang 5 fraud audit report mula sa 5 maanumalyang flood control projects ng DPWH Bulacan First District Engineering Tatlong Office. contractors at ilang DPWH officials po ang sinampahan na ng kaso sa Ombudsman kaugnay po sa mga ghost at substandard flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Mga bossing, heto na ang pinakahihintay nating pasabog. 3 kontraktor at ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Sinampahan na ng kaso sa Ombudsman. Hindi lang basta anomalyang maliit, kundi buong 342 milyon at 600,000 piso na flood control projects ang sangkot. At ang highlight? Kasama dyan ang kumpanya ng mga diskaya. Siyempre, hindi mawawala sa eksena ang paborito nating kontrabida. Kung sa pelikula may bida at villain, dito, pera ng bayan ang palaging talo. At 20% po ng flood control funds ay napunta sa Region 3 and almost 50% of that 20% ay napunta po sa Bulacan. Meron pong incomplete projects, meron din pong overpayment. Yun naman pong sa SIMS, totally wala po. Yun po ang pinuntahan ng ating Pangulo. Kaya po based po sa instructions sa ating Pangulo ay nakipagtulungan po tayo sa DPWH to get the documents at pinuntahan po namin physically to check and mukhang tama po ito. Kaya po we issued this fraud audit reports. Narinig nyo? Mismong COA na ang nagsabi. Incomplete projects, overpayment, at ready na ang Ombudsman para mag-preliminary investigation. Ang ibig sabihin, hindi lang ito clerical error na pwedeng palampasin. Ito ay modus na sinadya para makasingil kahit walang natatapos. Ghost projects, ghost documents. Pero ang pera, very real. At syempre, hindi pinalampas ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkakataon na maglabas ng sariling birada. Sabi niya, first wave pa lang daw ito ng mga kaso kasi kada contractor, kada project, may hiwalay na demanda. Imagine, parang Netflix series na may Season 1, Season 2, hanggang Season Infinity. Ang title, Game of Floods, The Corruption Saga. First pa lang ito. Kasi ang file ng kaso dito ay kada project. Kada project, kada contractor. Sa mga susunod na araw, ifa-file na may kaso na. No, na Anti-Graft and Corruption Practices Act, malversation, falsification. Lahat yan ay kasama dito sa mga pinagagagawa nilang kalokohan dito. Against the contractors, against the DPWH personnel. Kung makikita nyo, hindi lang anti-graft ang kasong nakaabang, kundi pati malversation at falsification. Complete package, parang value meal ng fast food pero ang kapalit, kapalpakan. Kaya lang, sanay na tayo na madalas ang mga kasong ganyan ay nauuwi sa mahabang proseso. Ang tanong, may matatanggal ba talaga sa pwesto o puro press release lang ito? Dagdag pa ni Dizon, higit 100 na raw ang reports ng ghost at substandard flood control projects sa buong bansa. Aba, hindi lang pala ito pang Bulacan, kundi nationwide franchise ng anomalya. Kung food chain ito, parang Jollibee na may branch sa bawat kanto. Kaso, imbes na Chicken Joy, ghost project ang isiniserve. Kaya pala kahit saan ka pumunta, baha lagi ang bida. Nabanggit pa ang pangalan ni Project Engineer Paul Jason Duya. Nadawit din sa fraud audit reports. Si Dizon mismo, tinanong pa si Undersecretary Maria Catalina Cabral tungkol sa akusasyon ni Ping Lacson na siya raw ang nagpasiksik ng pondo. Classic scene, boss confronting subordinate, live sa harap ng publiko. Siyempre, ang sagot, deny, deny, deny. Nag-deny siya sa akin, sa harap ko. Nag-deny siya sa akin. Sabi ko, ipaliwanag mo yan dahil senador ang nag-akusa sa'yo. Pero mga bossing, huwag tayong magulat. Kasi sa political teleserye, lagi namang ganon ang linya ng script. Kahit gaano kabigat ang akusasyon, automatic ang depensa. Para bang may training module na How to Deny 101 sa lahat ng opisyal. Ang masakit, habang sila nagde-deny, tayo ang tuloy-tuloy na nagbabayad ng buwis.
Hindi rin raw titigil si Dizon sa iba pang DPWH personnel na pinangalanan ng mga diskaya sa Senate Blue Ribbon hearing. Nagsimula na siyang mag-recommend ng 5 opisyal na tutulong maglinis ng ahensya. Ang COA naman, mag-house cleaning daw. Pero tanong, house cleaning ba talaga o simpleng spring cleaning na pampapogi points lang? Sana naman ay tuloy-tuloy na, kasi grabe na, nakakaumay na. Kung tutuusin, parang pelikulang paulit-ulit na lang ang kwento. Fraud audit reports, then ombudsman filing, then press con, then deny, then linis-linis ng bakuran. Sana hindi same script, different actors, pero lagi tayong audience na binabaha literal at figurative. Ang masakit, hindi bagyo ang tunay na kalaban, kundi sindikatong nakaupo mismo sa opisina. Mga bossing, ito ang punto. Hindi na natin kailangan ng flood control projects na ghost, kundi flood control laban sa mismong magnanakaw ng kaba ng bayan. Kung hindi pa rin magigising ang sistema, asahan na natin na kada taon may bagong season ng parehong rocket. At baka balang araw, hindi na ulan ang lulubog sa atin, kundi corruption na hindi na kayang patuyuin kahit ilang drainage system pa ang itayo. Bago tayo magtapos mga bossing, pakinggan muna natin si Attorney Enzo Recto kung ano ang kanyang masasabi tungkol dito sa balitang ito. Ito ang unang kaso, malamang plunder ang kasong ito. Kasi napakalaki ng perang involved dito. Ito ang unang kaso, formal case na isinampa na may kaugnayan dito sa mga anomalya sa flood control. Bakit madaling nakasuhan ang mga ito? Kasi ghost projects ito eh. Sa ghost projects naman, madali lang talaga ang mga ebidensya dyan. Una, nabayaran ba? Tumanggap ng bayad yung mga contractors na yan? Sa kanila ba na-award ang projects? May mga ebidensya ba? Siyempre may ebidensya yan. Yung mga cheque, yung mga dokumento yan. Ngayon, ang sunod na tanong, may ginawa ba? May accomplishment ba? Kung wala, di ghost project. Di ibig sabihin, ang dali lang patunayan nun. Yun lang mga kailangan doon. At saka, hindi naman na dinideny nitong mga ito na ghost project nga eh. Yung Wawaw Builders, yung SYMS Builders, nung ano ba yun? Si Sally, ano bang apelyido nun? Yung nagdala ng 20 boxes ng pera na DPWH. At saka yung St. Timothy ng mga Biskaya. At syempre, yung mga engineers na kakasuhan dyan, si Alcantara, si Bryce Hernandez, saka yung Mendoza yata. Yan yung unang kasong isinampa. Sana masundan pa yan ng marami pa. At saka sana may politiko nang maisabay. may politiko nang maisabay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.